Zero rebound issue kay Scottie Thompson sa Game 4 ng semifinals. Pinag-usapan, alam nyo ba itong tunay na dahilan? At SMB shooter, forward na si Andre Cahilig, need magpa-MRI dahil sa aksidenteng nangyari dito sa Ginebra versus SMB Game 4 ng semifinals. At tinanggal na player ng Converge na si John Normal, may sumunggab agad na team at liga. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of John Normal, nito lang parte ito ng team ng Converge at this conference nga he average 1.67 points per game, 1.22 rebounds per game and 0.33 assists per game. So kung titingnan mo as a forward player ng team, mababa yung performance na yan. Pero syempre pwede rin naman normal yun dahil hindi siya key player ng team. Pero syempre pag nasa PBA dapat every game na gagamitin ka, may mapakita kang maganda na talaga namang makakatulong ng malaki sa koponan mo. So isa siguro kaya tuluyang nirelease si Normal ng Converge dahil sa hindi nito nabibigay yung ina-expect sa kanya ng Converge noon. Bukod doon, marami siyang kaagaw sa forward position, sabayan pa ng pagka-undersize niya sa position. So si John Normal ay isang 6'3" player. So maliit siya sa original na position niya as a forward player. May edad ito na 33-year-old. Pero bagamat tuluyan ng nirelease ng Converge Fiber Xers, may panibago namang opportunity na dumating sa kanya. At ito nga ayon. Batay sa nilabas na PBA News Updates credit po, itong 6'3" forward na ito magiging parte ng Pampanga Giant Lanterns for the remainder of the MPBL 7th season. So kung ganon, goods pa din naman yun para sa player. At least nawala man siya sa team ng Converge, at least di siya nabakante dahil tuloy ang laro niya. Di man sa PBA pero sa mataas pa rin naman at kilalang liga gaya ng MPBL para sa team ng Pampanga. At dito tayo sa isang player ng SMB na si Andreas Cahilig. So nagsuffered nga po ng an hyperextend left knee etong si Andreas dito sa second quarter ng Game 4 semifinals, na kung saay kung mapapansin nyo after niyang ilabas, hindi na nga ito nakabalik pa. So kung mapapansin nyo, nangyari itong pag-inda ni Andreas sa kanyang tuhod sa 10 and 56 left in the second quarter after accidenting masandalan ni Jeremiah Gray yung kaliwang tuhod ni Cahilig. Bakas kay Cahilig ang sakit dahil sa pamimilipit. Kaya naman, batay sa pinaka-latest report, ito isa sa ilalim ngayong araw sa MRI. At dito tayo sa issue kay Scottie Thompson sa nangyaring laro niya sa Game 4 ng semifinals. Marami ang nagbibigay ng issue patungkol sa zero rebound ni Scottie Thompson sa Game 4 ng semis. So para sa opinion natin, bakit parang ang big deal nito sa iba? Ang tanong, siya lang ba ang basketball player na naka-zero rebound sa loob ng isang game? So sa bagay, iba-iba ang isip ng mga fans, lalo na yung mga bashers talagang hahanapan ng issue yan. At gagawa ang mga yan ng pagtataka dahil sa wala ni isang rebound etong naitala, kahit na ito ang kanyang kilalang signature sa paglalaro. Oo, kilala si Scottie pagdating sa malakas sa rebound, pero hindi ba naisip ng iba na limitado yung kanyang naging laro dito? Bukod doon, alam nyo bang nung isang araw lang binalitang hindi ito fully healthy? Credit po sa Abante, una sa balita. Dahil batay nga dito sa nilabas nilang update si Scottie Thompson, quarterfinals pa lang daw laban sa Converge ay inabot na ng hamstring injury. So malinaw na baka itong injury ni Scottie Thompson tumatalab na sa kanya dahil na rin sa pagod. Mahirap maglaro ng may iniinda at saka hamstring injury yan. Kahit sino talaga hindi makakapwersa sa talon pag ganyan dahil mahirap na nga pag lumala pa. Ang mahalaga sa ginagawa ni Scottie Thompson ngayon dito sa Ginebra nakapagmamando siya ng maayos as a guard para sa pagpapatakbo ng sistema. Bukod doon mahalaga rin yung tulong niya sa puntos. Sa Game 4 na ito, kung mapapansin nyo, hindi naman masama yung ginawa na laro ni Scottie Thompson dito dahil sa siguro inaalalayan na rin siya dahil hindi nga siya fully healthy dahil sa injury. Pero sa larong ito, kahit limitado ang naging laro niya, gumawa pa rin naman siya ng 11 points, 4 assists and 1 block.